What's up? Welcome po sa aking channel. Gawa na po natin po ng reaction video po to kasi po napapanahon po itong ating topic ngayon. Ang title po nito, e-bike, e-trike, tricycle na dadaan sa mga national road sa NCR pagmumultahin. Mula po ito sa Frontline Pilipinas, News 5 Everywhere. Shoutout po sa News 5 Everywhere. Sa kanila po galing ang clip na to. Sisimulan na po natin to. Let's do this. Tayo ng mga pasaway na e-bike at e-trike driver na mahuling daraan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Yari. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Liliit na ang mundong gagalawan ng mga nagmamaneho ng electronic vehicle na e-bike at e-trike sa Metro Manila. Sa inaprubahang resolusyon ng Metro Manila Council ngayong araw, bawal na ang pagdaan ng mga ganitong klaseng sasakyan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Actually, bawal naman talaga dapat kasi unang-una mabagal po ang mga e-bike, e-trike, tricycle, di ba po? Saka hindi po talaga sila pwede sa mga main road. No, kaya po nagdamay-damay na po to, pati po mga tricycle talaga damay na rin. Yung mga hindi naman pasaway na gumagamit po ng e-bike saka e-trike, damay na rin po kasi po ito po talagang dami po kasing aksidente dahil po sa mga e-bike at e-trike, no, lalong-lalo na po sa pangunahing kalsada, lalong-lalo na po dyan sa Metro Manila. 18 kalsada ang nasa paunang listahan ng MMDA. Kasama rito ang lahat ng circumferential at radial roads, pati na sa elliptical road sa Quezon City, Mindanao Avenue at Marcos Highway. Grabe, no? Mga aksidente ng mga e-trikes, e-bikes, nasa SLEX, nasa mga national roads, sila po hindi sumusunod sa mga traffic regulations. Grabe yun, no? Tila mo, oh. Biruin mo e-trike. Nasa main road, nasa gitna pa. Di ba? Hindi talaga dapat dapat talaga magkaroon ng regulasyon tungkol dito, no? Kasi talagang takaw disgrasya talaga, no? At sa dami-dami ba naman ng nasa internet na involved ay mga e-trike, no? Kadalasan talaga e-trike talagang nabura na yung sinasabi nilang ang motor ang hari ng kalsada. Nabura na yon. Ngayon e-trike na ang hari ng kalsada dahil talagang ang dami talagang mga nakikita sa internet na ang sangkot sa mga aksidente, sa mga road rage talaga ay mga e-trike, no? Kaya pakinggan pa natin to. Sana nga wag dumating yung punto na may mamatay pa dahil dito. The Tama. objective is to regulate and impose fines to ensure the safety of everyone, lalong-lalo na dumadami nga po ang mga e-trikes at e-bikes. Kasama rin sa ipinagbabawal sa mga major road ang mga kuliglig, tricycle at electric scooters. Matagal nang ipinagbabawal ang mga ganitong sasakyan sa mga malalaking kalsada. Tama. Pero ayon sa MMDA, walang ipinapataw na multa noon sa mga nahuhuli. Ngayon, multang 2,500 pesos ang haharapin ng mga lalabag. Aroy, ayan na nga. Multa sa mga e-bike, e-trike at tricycle sa National Road, 2,500. Saan kamay ng Diyos ka kukuha ng 2,500? Lalo na kung simpleng mamamayan ka lang, no? Ito na nga, naghihigpit na ang MMDA, LTO, yan na, dire-diretso na yan, no? Ako para sa akin, no, sana maging nationwide. Kasi kahit dito sa amin, no, marami ring pasaway talaga na gumagamit ng e-trike talaga. Talagang porket hindi nga naman sila matitikitan o hindi sila kung ano man. Ngayon, ito na talaga, meron na silang multa. Siguro naman magtitinong na iba. Kawawa rin naman talaga yung mga matitinong gumagamit ng e-trike, no, na lalo't ginagamit sa service talaga na hindi naman sila nagda-drive diyan sa mga main road, no. Madadamay rin talaga tong mga to, di ba? Talagang maghihigpit po talaga lahat yan. Kung wala namang maipakitang driver's license, maaaring ma-impound ang kanilang sasakyan. Ayun na. Tanggap naman daw ng mga nagmamaneho ng e-trike ang paghihigpit. Mas maganda na rin po yun kasi yung iba po parang siga pag nagdadrive eh. Tama. Parang kanila na yung kalsada. Wala, susunod. Kasi hindi makapaghanap buhay. Tama. Sabi ng mga MMDA, hindi dapat ituring na kontra sa mga mahihirap ang paghihigpit na ito. Hindi yan kontra sa mahihirap. Kontra yan sa disgrasya, 'di ba? Sa aksidente. Kasi nga karamihan talaga, no? Kung alam nyo lang, karamihan din talaga ng gumagamit ng e-trike o e-bike. Hindi ko lang alam kung bakit tong mga magulang na to ay pinapayagan yung kanilang mga anak na minor de edad na nagdadrive ng e-trike sa pangunahing kalsada pa.
'di ba? Siyempre pag na-aksidente ang bata 'yun, mga bata, 'di ba? Ano na lang mangyayari? 'Di ba? Saka pag kasi ang mga e-trike, e-bike na 'yan, pagka nagkaroon ng halimbawa, ano ka, sasakyan ka talaga, no? Isa kang kotse, motor, pagka nagkaroon kayo ng aksidente, banggaan dyan, talo dyan yung nakamotor o nakasasakyan dahil hindi nila pwedeng kasuhan yan kasi nga walang rehistro ang mga e-bike at e-trike, di ba? Kaya talong-talo po talaga. Paano po titikitan yan, di ba? Kaya ito po, gumagawa na po sila ng paraan ng MMDA at LTO para sila ay pagmultahin. 'Di ba? Kung may dala pong lisensya, 2,500, at kung wala pong dalang lisensya, syempre po paano kayo titikitan, 'di ba? Kaya i-impound po ang inyong mga e-trike. Kaya po ayun na po, naghihigpit na po talaga. Siguro it's about time na stop po natin gamitin yung anti-poor argument all the time na may regulation, dahil po ang primary concern po natin dito ay safety ng lahat. Tama. Hindi lamang po yung gumagamit ng e-bike, pati na rin po yung ibang sasakyan. Maglalabas ng official guidelines ang Land Transportation Office kung imamandato ang pagrerehistro at pagkakaroon ng lisensya sa mga driver sa lahat ng klase ng e-vehicle. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Kaya na nga talaga, naghigpit na po, no? Dire-diretso yun na yan, pero ang sinasuggest ko din po maging nationwide, no? Kung maaari po, kung hindi po maanuhan ng hindi po ma-issuehan po na gumamit po ng lisensya ang mga nag-i-e-trike, e-bike, sana po kahit registration, no? Magkaroon ng registration yung mga e-bike para po kapag po nagkaroon po ng aksidente, halimbawa, meron pong pwedeng makontak, no, o malaman kung sino po nagmamay-ari ng mga e-bike at e-trike na yan. Kaya na nga po, no, hari po kasi talaga ng kalsada, at yung pong concern ko rin po talaga sa mga bata, no, nagmamaneho po ng mga e-trike. Sobrang delikado po sa mga magulang po na tulad ko. Huwag niyo po sanang payagan ng inyong mga anak na gumamit ng e-bike o e-trike, lalong-lalo na sa pangunahing kalsada po. Napakadelikado po. Unang-una po, wala pa pong mga bata wala sa mga, hindi pa po sila wido sa kalye, no? Kahit yung nga pong tayong mga matatanda na, di ba, nadidisgrasya pa rin po, di ba? Paano pa kaya silang mga bata na wala pa po silang gaanong muwang po talaga sa mundo? Kaya ingat po tayo. Ito na po, maghihigpit na po talaga. See you all sa aking next reaction video. Maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik sa aking mga video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.